In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat ng makakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. O sinong hari na nakikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang isang publikos niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay masusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagsundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagtuturo ng malinaw at hamon na tawag ni Jesus sa pagiging tunay na alagad niya. Sa panawagang ito, inihiling ang lubos na pagsunod at ang pagkakaroon ng disiplina na nakasentro kay Kristo. Sa kwento, binibigyan diin ni Jesus ang kahalagahan ng pagsasaayos ng ating mga prioridad na siya ang dapat na higit sa ating mga mahal sa buhay. At handa tayong magpasan ng sariling krus at tinalikuran ang anumang humahadlang sa ating pagsunod. Halimbawa ng mga pangyayari sa kasalukuyan. Sa panahon ngayon, makita natin ang hamon ng pagiging disipulo ni Kristo sa mga sitwasyong nasusubok ang ating pananampalataya. Halimbawa, una sa pagpapahalaga sa material na bagay. Maraming tao ngayon ang nabibigyan ng labis na halaga sa material na bagay at kasikatan. Minsan ay nalilimutan
na ang mga prinsipyong moral at makadiyos, tulad ng isang nagbabalak magtayo ng tore, ngunit kulang sa pananalapi. Maraming tao ang nagpapasimula ng pangarap na pinapatakbo lamang ng pansariling layunin, ngunit walang matibay na pundasyon ng pananampalataya. Pangalawa, pagpili ng makakasama sa buhay. Marami rin ang nahihirapan sa buhay ang pagiging makadiyos sa kanilang mga relasyon. Ang pagiging makakristiyanong alagad ay nangangahulugan ng pagiging tapat at may malasakit sa lahat ng ating ginagawa, mula sa pagpili ng ating mga kaibigan hanggang sa mga desisyong ginagawa sa pamilya. Ano ang magandang gawin bilang mga Katoliko? Bilang mga Katoliko, nararapat na ipakita natin sa ating pamumuhay ang tunay na pagkakaroon ng pananampalataya kay Kristo. Ilan sa mga maaaring gawin ay una, pag-aralan ang sariling pagnanais. Tiyakin ng ating mga hangarin sa buhay ay nakasentro sa kabutihan at mga bagay na magpapalalim sa ating pananampalataya bago gumawa ng mga desisyon. Mahalagang tanungin kung ito ba ay makatutulong sa ating pagiging mas mabuting Kristiyano. Pangalawa, pagbibigay ng oras sa Diyos at sa kapwa. Ugaliing maglaan ng oras sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay, at pagsisimba. Maglaan din ng panahon para sa pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan, tulad ng pagbibigay ng tulong sa simbahan o pagsama sa mga gawain pamayanan. Pangatlo, pagpasan ng ating krus ng buo ang loob. Ang bawat isa sa atin ay may krus na pinapasan. Maaring ito ay sa anyo ng mga pagsubok, problema sa pamilya, o personal na paghihirap. Ang bawat pagsubok na ito ay pagkakataon upang mapalalim ang ating pananampalataya at patatagin ang ating kaugnayan kay Jesus. Ang unang pagbasa ay nagpapaalala sa atin na gumawa ng may kasipagan at buong puso kahit wala sa ating tabi ang iba, sapagkat laging nasa atin ang Diyos. Sa pagsunod sa kanyang kalooban, nagiging liwanag tayo sa mundo puno ng kadiliman. Para sa tamang pamumuhay sa ating panahon, ang tamang pamumuhay bilang Katoliko ay nangangahulugan ng paggawa ng mabuti, pagsasakripisyo, at pagpapalaganap ng kapayapaan at katarungan. Gawin natin ang mga bagay na walang reklamo at manatiling masaya sa paglilingkod sa Diyos
at sa kapwa. Sapagkat ito ang ating misyong maging liwanag sa mundong ito sa simpleng paraan tulad ng pagiging matiyaga, mapagpakumbaba at mapagkawang gawa na isa sa buhay natin ang pagiging disipulo ni Kristo. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!